Samahan ng Birhen, isang apostolado ng panalangin, at saka Divine Mercy. Nanay ko, nung lagi akong kasama niyan sa pagsimba-simba, sa pagrorosaryo, yung mga nagkukang sila, nagrorosaryo, sumasama ako diyan para matutuhan ko kung paano ang magdasal, sumimba. Yun ang kuhan ko. Kasama lagi ako ng nanay ko. Ako naman hindi pa masyadong kakuha noon sa simbahan kundi nitong ako naging wala ng apostolado sa Manambirin, tsaka Divine Mercy. Doon sa Mahal na Birhen, antes na, doon nakakuha ng aking sarili. Doon ako lagi nagkukuha sa kanya. Kasi naniniwala naman ako sa kanya Kung hindi sa kanya, hindi ako maging malakas at buhay pa hanggang ngayon. Maniwala ka ba? Ako, lumaki ang tiyang ko. Kasi meron akong tumor. Ngayon, kailangan alisin ng aking tubaryo at matres. Kinuha na ako doon sa Manila Doctor. Tinala ako doon. Ngayon, ooperahin ako alas 7 ng umaga. Noong araw na iyon, gabi, ako nagdadasal kasi lagi ako nagdadasal Parang ako maligtas sa anumang kubat. Ngayon, pagdating ng alas 3 ng madaling araw, ako kwento ko sa inyo yan. Nagpakita sa akin yung Mahal na Birhen, bumababa siya. Pagkaliwaliwanag. Ito. Talagang pagkaliwaliwanag. Kaya ako naniwala na siya totoo. Buhay siyang nakatungay sa akin. Yun ang paniniwala ko. Kaya ako laging nasa kanya. Hindi ko nakakalimutan yan. Kung hindi sa kanya, hindi ako lalakas ang aking loob. Napatay sa kanya. Tapos, hindi pa ako apostolado. Hindi pa ako. Kinuha nila ako mag-apostolado. Ngayon sabi ko, hindi po pwede. Kasi may mga anak pa ako. May asawa. Aba, sinubok yata ako ng kamahal-mahal na puso. Yung kanyang puso, alas 3 din ng madaling araw. Nagpakita yung puso pagka pula-pula-pula. Naku, kinalibutan ako. Sabi ko, magkuha na ako sa apostolado. Baka ako inaatig. Yun. Ang laki ng aking pananaplo tayo sa dalawang yun. Oo. Nagpapakita sila sa akin Kaya ako naniniwala. Yun ang aking paniniwala. Sa pangarap yon. Pero ang pangarap na yon, sa akin sarili, yun totoo na sila'y buhay. Na sila nakasubaybay sa akin. Yun ang aking pananampalataya. Talaga sila'y buhay. Buhay na buhay sila sa akin. Basta malaki ang pananalig ko sa Mahal na Birhen sa amin. At saka mahal-mahal ang puso. Siyempre, naliligayahan ako. Matutuwa ako na ako'y buhay pa. Makikita ko pa ang kokoronahan ng Mahal na Birhen sa amin. Yan ang aking kasiyahan sa sarili ko. Makita ko yon na ako'y malakas pa. Di ba kasiyahan ko yun? Na makita ko ang Mahal na Birhen ng kokoronahan. Kung ako bibigyan niya ng panang buhay at lakas, yun ang hinihiling ko sa kanya. Na ako'y makapaglingkod sa kanya. Laksan niyo lang ang kalooban niyo, tatagan niyo, umawag kayong mabuti sa kanya, pananalig at pananampalataya. Yan lang ang maikukuha ko sa inyo. Lagi mo silang nasa isip ninyo na kayo kung saan man kayo naroroon, gabayan kayo. Yan ang aking sa buhay Kaya sinasabi ko sa inyo. Sa totoo lang, hindi ako taga rito, taga Bataan ako. Nung ako'y makarating dito, 18 anyos pa lang, andito na ako sa Salinas.
Pero sa totoo lang, yan ang kauna-unahang kong pinuntahan. Dahil siyempre, bata pa ako, takot ako. Takot ako na wala akong ano dito, ako lang mag-isa. Ayun, kaya sa kanya ako umano talaga. Talagang diyan lang ako sa mahal na ina. Maraming pagsubok at ano ang aking napagtagumpayang gawa niyan. Maraming pagsubok, maraming pangyayari na talagang gumagabay siya sa akin. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat ko dahil dito ako napunta sa Rosario. Sa hirap ng buhay, number 1 na yun di ba? Sa hirap ng buhay, yun, wala kang sasambitin, wala kang hihingin, kundi mananalangin ka sa kanya, na harinawang bigyan ka ng kalakasan at lakas ng loob para ikaw makarao sa buhay na dinadala mo. Ganun. Kaya awa naman ng Diyos, lahat ng dumarating na ano sa buhay ko. Sa kanya lang talaga ako umahasa. Yun lang. Yun nga po, kasi mga bata pa yung mga anak ko, maliliit pa, talagang lagi ko yan dinadala sa simbahan hanggang sa nagsilaki o hanggang sa tumanda nga ako. Katunayan nga si WL ako, Sacred Heart of Mary, tsaka yan ngang, wala pa nga yung samahan ng Birhen, di ba? Kailan lang naman yan. Naandyan na ako sa simbahan. Talagang yan na ang aking talagang yan talaga ang aking puntahan sa lahat. Lahat ng problema ko sa buhay. Diyan ako napunta sa simbahan. Yan lang ang pinupunta ko, ang mahal na Birhen. Totoo lang. Talagang sa araw-araw na pagpunta sa simbahan, wala akong sinasambit sa kanya. Kundi salamat, maraming salamat po sa biyaya at suportang binibigay niyo sa akin. Pagtulong sa mga anak ko. At saka kauna-unahan ko pang ang hinihiling ngayon, makapasa lang yung aking apo para makatulong sa magulang. Yun lang po talaga. Talagang lahat na, yung mga anak ko sa malalayo, gabayan, gano'n. Yun lang. Kaya sobra-sobra ang pag-ano ko sa mahal na Birhen talaga. Hindi mawawala yung sa akin. Siyempre masaya. Kasi sa kabila ng pangyayari sa buhay nating lahat, di ba? Mga kalamidad, COVID, lahat. Awa ng Diyos, makakarating tayo sa pagtatalaga sa Kanya. Masasapit natin ang pagtatalaga sa Kanya. Kaya siguro tayong lahat masaya sa darating na pagkokoronasyon sa Kanya. Sobrang kasiyahan ang nadarama ng mga taga-Rosario. Hindi lang po ako. Kaya talagang sa totoo lang, talagang anong-ano ako sa mahal na Birhen. Gawa nga ng yung bagay na yun. Na sa tuwing ako magdadasal ng Rosario at may hilingin ako sa Kanya, ay talagang natutupad yung hinihiling ko, natutupad yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko, yun. Kaya nga totoong nakilala ko siya na talagang siya mapaghimala at tumutulong at gumagabay sa mga anak niya. Yun lang, ganun. Yan nga ang lagi kong sinasabi sa kanila. Lagi silang sisimba, lagi tatawag sa mahal na Birhen. Lagi kong pinakikilala sa kanila, yan si ganito, si Mama Mary, si ganun. Lagi kong sinasabi sa kanila yan. Dahil walang tutulong sa kanila kundi iyan lang. Yun lang, mahal na Birhen at saka ang Panginoon. Yan lang ang gagabay talaga. Talagang sa totoo lang, diyan lang ako humahawa. Kahit ang mga anak ko, yan nakit. Talagang gumagawa sila ng paraan para makatulong sila sa mga taong nangangailangan. Talagang gumagawa ng paraan. Diyan ko sila hinuhubog sa ganyan.